Hi, we are Antipolo Group 2 and we're gonna go to famous places here in the Antipolo that has legends. And our first location will be the Mystical Cave. Yes, so better watch out. You Bye. You better not cry. Bye-bye. Nice. So, magpa-pack lunch muna po. Let's go. So, ano po yung magbibilin? 70-50. So, saan na tayo papunta, Mary? Bakit na po kami sa Mystical Cave? Yes. Medyo nawala lang po pero nakapunta na. Yes. Survive. Ma'am, kasalanan mo to. Ay, di joke lang. The Mystical Cave in Antipolo, Rizal is a captivating destination steeped in history and spirituality. Believed to connect the Tumagat and Tagalog tribes to the spirit world since around 1000 BC. Post-World War II, it became known as the Mystical Cave, highlighted by spectacular stalactites, stalagmites, and a revered healing spring. Many camps seeking serenity and historical connection, enchanted by the stories that surround it. The 1980s saw friends amazed by its beauty conducting mass near the notable stalagmite known as the altar. Visitors also engage with features like the bathtub, wishing well, where coins are cast but never retrieved. The well, a rock formation that echoes like tolling bells, add to its mystique. The mystical cave remains a heaven for those seeking introspection and adventure, solidifying its reputation as a sacred and alluring, always in-spring destination. Ang aming first destination, ang Mystical Cave. Ang Mystical Cave ay isa sa mga hidden wonders ng Antipolo. Mostly mga locals lang yung nakakaalam ng lugar na ito at dinadayo ang Mystical Cave lalo na tuwing Holy Week. Ito po ay na-discover ni Inday Nel Diles nung siya ay bata pa. Tara, pasok na tayo! Bakit yung iba po yung mga bato? May mga parang kumikinig. Minerals. Oh, tingnan niyo. Yan yung minerals ng bato. Ang ganda doon! Kumikintab-kintab siya. Wow! May kita po natin dito ang isa pang rock formation na tinatawag na Mother and Child. May kita po natin dito, ito po part ng po ito. Ito po yung si Mama Mary. Tapos bit-bit niya po si Jesus Christ. Isa pa po sa mga rock formation na makikita dito, ang Our Lady of Peace and Good Voyage. Ito po yung Santo Niño ng Antipolo. Ayan po nasa taas, yan po yung ulo, yung katawan, at yung paa. Ito naman po, yung shadow po na rock formation na ito, may kita po natin yung St. Anthony de Padua. Ito po yung simbahan malapit sa, o nasa seminaryo. At dito po sa taas, ayan, may kita po natin si Mama Mary at hawak niya rin po si Baby Jesus. Uy! Adyan pala kayo! So ayun na nga, tapos na yung aming tour sa Mystical Cave. Ngayon, i-interview natin yung isa kong kasama. Ayan, halika dito. Tatanungin natin siya sa kanyang experience sa loob. So, kamusta yung iyong experience sa loob?
Enjoy naman. Naramdaman ko yung mga good spirit. So, kamusta naman yung experience mo sa loob ng Mystical Cave? Enjoy naman. Masaya. So, ano naman yung favorite spot or part ng tour ng cave na naging paborito mo? Yung tenga ni Jesus Christ na pwede ka mag-wish. Then yung bathtub ni Claudine. Tsaka ni Julia. Ayan, ngayon i-interviewin po natin ang isa sa mga pumasok din po sa Mystical Cave after namin, si Kuya Anthony. Kamusta naman po ang inyong experience sa loob? Maganda sa loob ng Mystical Cave. Nung una, medyo nakakabahan ako. Pero nung pumasok ako sa loob, napakaganda ng Mystical Cave. Nandun lahat yung may mga stalagmite, iba-ibang klaseng bato. Iba-iba yung size ng mga kuweba. So mag-enjoy kayo pag pumunta kayo rito. Medyo sarap nga sa pakiramdam. Malamig-lamig po, Malamig no? sa loob at may mga tubig pa na pumapatak galing sa taas. Ano po yung pinaka-favorite part nyo dun sa loob? Sa mga pinakita ni Kuya Onyok po? Yung favorite part na nakita ko, yung yung pwede ka magpakasal. Oh, yung wedding Oo. bell. Pwede pala magpakasal sa loob, sa kuweba. Kaya maganda sa loob. Ayan. So, grabe ang experience natin yan. Ito Grabe man, no? So, ang galing ng pagpunta, pag-uwi. Ay, Naglalakad na kami para maghanap ng tricycle. take note na lang po sa mga gusto pumunta sa Mystical Cave. Kailangan may sasakyan talaga. Kasi wala pong pila ng tricycle dito sa loob. Sobrang- Tsempuhan po siya. Sobrang ganda ng experience sa Mystical Cave. Ayan. Sobrang worth it ang 50 pesos kahit first floor ka lang. Paano pa kaya ako nasa 7 ka? Pero hiking na lang naman daw po yung Yeah. So, pinaka... sa first floor lang merong mga history, no? Nice. Next po naming destination is Hinulugan Taktak. Yeah, hinulugang tak-tak naman tayo. Natutuwa ka ba, Alexis? Sakto lang daw. Okay, bye-bye! Partner, nasan nga tayo ngayon? Ayun nga, partner. Kung saan tayo tumatayo ngayon, it is one of the most popular tourist spot here in Antipolo called Hinulugang Taktak. Pangalan pa lamang nitong Hinulugang Taktak ay nagsasalaysay na ng isang kuwento. Sinasabi ng alamat na isang kampanang ibinagsak dito. Isang kampanang ang lakas ng tunog ay nakapanghina sa mga taong nakatira sa paligid. Isang kuwento ng kompromiso ng paghahanap ng balanse sa pagitan ng pananampalataya at pangangailangan ng komunidad. Ngunit higit pa sa alamat, ang Hinulugang Taktak ay mayaman sa kasaysayan. Ito ay naging saksi sa pagunlad ng Antipolo mula sa isang maliit na bayan hanggang sa isang lungsod na puno ng buhay at kultura. Sa paglipas ng mga taon, ang Hinulugang Taktak ay naging isang paboritong destinasyon ng mga turista. Ang ganda ng talon, ang lamig ng tubig at ang sariwang hangin ay nagbibigay ng kapanatagan at kagalakan sa mga puso ng mga bumibisita. Mga bulong din na umiikot sa paligid ng talon. May mga nagsasabi na may mga nakatagong kayamanan sa ilalim nito, mga kayamanang naghihintay na matuklasan. May mga nagsasabi rin na may mga multo sa lugar na ito, mga kaluluwang naghahanap ng kapayapa. Totoo man o hindi ang mga ito, ang mga kuwentong ito ay nagpapakita ng misteryo at mahika ng Hinulugang Taktak. Ngunit higit sa lahat, ang Hinulugang Taktak ay isang paalala sa atin ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating kalikasan. Ito ay isang regalo na dapat nating pangalagaan at ipagmalaki. Maging tayo ang mga tagapangalaga nito upang ang mga susunod na henerasyon ay maranasan din ang ganda at mahika ng Hinulugang Taktak. So hi guys! Andito tayo ngayon, walang iba, kundi sa Hinulugang Taktak! So did you know that
Hinulugang Taktak has a very fascinating story. Way back in 16th century, yung mga tao daw dito is nagdidistorbo sa tunog ng bell. Kaya, they asked the priest to throw the bell. At ang ginawa ng pare ay itinapon niya yung bell sa nearest river. And that's how this place got its name, Hinulugang Taktak, where the bell was thrown. The word taktak is to represent the sound of the bell as it fell into the water. Fast forward in today's time, Hinulugang Taktak is also known as a national historical shrine. It's not just about clear waterfall. Marami din iba't yung mga activities na pwedeng magawa dito sa loob ng Hinulugang Taktak. Unang-una dyan ay ang kanilang fishing area. Ang Hinulugang Taktak ay maraming cottages, kaya kailangan mo talagang may pagunahan kasi may mga parts na maraming tao pupunta dito at naumpisa ng cottages. And there are many physical activities such as rock climbing, canopy walk, spider web, at alam niyo ba, meron din swimming pool dito sa loob ng Hinulugang Taktak. Kaso, may time limit, but it's totally worth the time. Napagod ako doon Grabe. Absolutely, pero sobrang enjoyment ng ang galing! Nakaka-enjoy yung wall climbing nila. Pwedeng good use to our bodies, Dera, kasi may isa pa tayo at pinaka-last na destination. Ha? Saan? Ang next destination ay ang Antipolo Cathedral. Oh, okay. Let's go! We're going to Antipolo Cathedral! Yay! Ay na kuya! With you. Kuya, may isi-share ka ba about sa Antipolo? Yung mga culture doon, yung mga laging ginagawa ng mga Antipolenyo? Oo naman, laging masaya ng Antipolo. Lalo pag ganitong Pasko. Oh, May parada ng mga ikanti, may competition ng mga Ramadlayan. Oh! Napapanood ko dito, no? Oo, pagpanood yan. Naka-live yan sa Inaris ngayon. Ngayon ang event nila. Pagkatapos ng parada, doon na mag-competition sa Inaris, laban-laban. Kuya, ano rin po ba dito? Sa-celebrate po ba dito bawat barangay? Hindi. Pag ano lang, pista ng Antipolo, December 8. Oo, Antipolo yan. Opo. Oh, okay po. Nice naman. Kuya, let's go! Yes! Uy, babayaran niyo ako doon. Hi po! Nasaan na tayo ulit? Sa Katedral, Antipolo! Yes! Isa sa mga... Sa mga... Isa sa mga kilala sa Antipolo. Okay. Sa ngayon po, may misang nangyayari. Okay po. So, madami pong tao dito and very, very demure. The Antipolo Cathedral has a rich history dating back to the 17th century. It was originally built to house the image of Our Lady of Peace and Good Voyage, which arrived in the Philippines in 1626. The church has undergone
Several reconstructions due to the natural disasters and historical events. Here are some of the saints you might encounter at the Antipolo Cathedral. Number 1. Saint Joseph. As the foster father of Jesus and patron of saint of workers, Saint Joseph is often honored in Catholic churches, including the Antipolo Cathedral. Number 2. Saint Jude Thaddeus, known as the patron of saint of hopeless causes. Saint Jude is often invoked for special intentions in difficult situations. Other saints associated with the maritime tradition and safe travels, while specific saints may vary. It's common to find devotions to saints like Saint Nicholas, patron and saint of sailors, or other saints associated with the seafarer. It says that cathedral is a major pilgrim site, especially during the pilgrim season from May to July. The pilgrim season is a time of heightened religious activity at the cathedral. It devotes from all over the Philippines make a pilgrim to the shrine to offer prayers and pay homage to the Virgin Mary. The pilgrim season is marked by various religious activities, including procession, masses, and novena prayers. Yan, so we're here in Antipolo Cathedral. So nalibot na namin yung place. And ngayon ay may nagmimisa, right? Since ano bang meron sa Antipolo ngayon? Yan yung hindi namin alam. Pero it's a way of Thanksgiving nila as a Roman Catholic. So since I'm not a Roman Catholic, I'm gonna ask someone who is Catholic, and so based on our observation, we're gonna ask why they doing this. So yun nga, Jody, tingnan mo sa background natin. Yung sa background natin is si Mama Mary, which is known as the Mother of Jesus. Yung Ave Maria or the Hail Mary na prayer phrase na known sa Bible is naka-encrypted dito, tapos meron siya iba't ibang versions. Yung Hail Mary, isa siyang traditional Catholic prayer na nag-a-address si Angel Gabriel, na ina-address niya si Mama Mary, which is yung una is yung sa Annunciation, which is yung petition for Mama Mary, and then the next is yung visitation, which is nung binisita ni Mama Mary at saka si Gabriel, si Elizabeth. Isa sa mga kilalang festival ay ang Maytime Festival, or which is known as Sumaka Festival, is to promote the rich culture and tradition of the Antipoleños to the whole world, as well as to establish camaraderie among the community and the city government. Ngayon, tinatawag na natin siyang Maytime Festival mula nung naupo ang ating punong lungsod, June Inares. Kasi we want to highlight hindi lamang ang suman, mangga, kasoy, and hamaka, because Antipolo has so much to offer. Yes! Tapos na! Okay! So, give us a brief experience. Super kapagod. Yeah. Nagugutom na ako. Yes. Sakit na rin ang paa ko. Yan. So, kahit nakakapagod man, madami po kaming natutunan, at since mga taga-Antipolo, ang dami po naming nalaman sa Antipolo again. So, thank you so much po sa panonood. Thank you for our viewers. Viewers naman. So, yes, thank you. And finally, the project is over. Yay! Reaction video. Bakit? Nahagdan? Fast forward to the Ay, di pala naka-play.
Gaya mo yun yung mo. Keep walking